Unang lumabas yun, wala lang yun eh. Aesthetic-wise lang siya. Hanggang sa nung nag-mature na ako as an artist, dun ko na na-realize na, kinakausap pala ako ng sarili ko. Nire-remind niya sa akin na, tayong mga tao, tinangalak talaga tayo na malikhain yung mga kamay natin. May kapangyarihan siya na kaya niyang mag-express, kaya niya gumawa ng lengguwahe niya, kaya niya mabago yung paligid niya. Dun na nag-remind sa akin na, ako pala yun. Si Blick at ako, isa lang siya. Na pag tuwing makikita ko yung Blick ko, yung mga humans ko, parang reminder siya sa akin kung gaano ko ka-special. Kung gaano ka-special yung kamay na meron tayo. Tapos, Blick, public. So, ibig sabihin, tayong lahat, ganun tayo. Ikaw, may ganun ka. Kahit sino, may ganun. Kaso nga lang, syempre, dahil sa panahon, tumatanda tayo, may mga pangangailangan tayo sa buhay. Nawawala na yung creative side natin. Nagtatransform na tayo para makibagay tayo sa kailangan natin para mabuhay. Pag sinabi mong fine art, seryoso, ganyan, abstract, kaya mga intellectual. Kami sa side naman namin, kami yung parang skateboarding ng contemporary, yung mga graphics, mga street art, mga graffiti type, mga illustration, yung lowbrow. Yun pala, ngayon ko lang naintindihan yan. Ang pagkakaalam ko kasi parang parte pa rin to ng contemporary. Well, parte pa rin to ng contemporary, yung lowbrow. Parang pinaka mas susumahin na explanation. Kaya siya tinawag na lowbrow. Kumbaga, mababang uri siya nung contemporary. O hindi siya galing ng art school usually, or parang Minsan, DIY, para masasabi ba natin ganun, DIY? Ganun. So parang imbis na very very technical or very serious intellectual, itong si Lowbrow, ano lang siya, chillax lang siya. Wala siyang deeper meaning, wala siyang substance. Aesthetic wise yan. Style. Parang ganun, labanan lang ng style, yung design wise, ganun. Ang goal kasi namin nung time na yon, parang ma-elevate lang yung Lowbrow movement. Parang same lang din ng street art movement nung time na yon. Parang pinupush lang namin. Parang nag-level up lang kami ng konti. Pasok kami sa gallery scene. Lowbrow movement naman yung pinupush. Nung time na yun, growing lang eh. Pag ganun pa lang yung lowbrow nun eh. Parang pa-take off. Mga anong year yan, kuya? Mga 6 years ago, 7 years ago. Tapos ngayon, nakaganyan na siya. Yung lowbrow na yun. Lumilipad na. Andun na sa, sa So parang spotlight. parang nung time na yun, parang siguro na-predict namin na magba-blast off siya. Magbo-boom. Very tricky din yung art business. Malalim yung science niya. Kailangan, kung papasok sa ganitong tipong business, kailangan may years of experience ka muna para maintindihan yung pinakagalawan talaga niya. Kasi malaking pera na yung usapan dito. Hindi na siya yung typical na business lang eh. So kung pa sa business side pag sa art side naman, yan, very sensitive din yan. So kailangan, very authentic ka na artist. Hindi ka napasok ng gallery para kumita ka lang ng pera. Hindi yun yung target mo. Dapat ang target mo, ikaw yung pinakamagaling sa lahat ng magagaling. Good day. Welcome to another episode of Mindshift Podcast. Andito nga pala tayo ngayon. This time we're here at Yerong Studio dito sa Buhay na Tubig, Imus, Cavite. And this is actually one of the special episode that I can consider. Syempre kasi, I came from the art scene din, street art and graffiti. So, let's welcome our guest nga pala, Blick. Okay, so, Kuya Blick, thank you sa pag-invite nga pala dito sa Yerong Studio. Walang anuman. Ayan. So, si Kuya Blick kasi, matagal na kami ring magkakilala kami pero hindi talaga kami nakakapag-usap ng in-depth about sa art, sa buhay-buhay and everything else. So, ito, syempre, special episode nga rin mako-consider kasi ngayon lang din kami mag-uusap after ilang years na, kuya. So, parang way back 2012 pa yata or before that pa tayo nagkakilala, no, kuya, no? Oo, syempre, nung graffiti days pa. Pero mga golden era pa ng street art nun, yung WPC, di ba? Ayun. So, yun sa mga graffiti crew namin dati. Well, anyway, para lang din makilala ng mga audience natin. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang entrepreneur, and I'm also creating content for business, self-improvement, knowledge, wisdom, and anything in between. So, para makilala rin yung guest natin, Kuya Blick, ano nga ba ang mga pinagkakaabalahan mo ngayon and na pwede nating i-share sa audience? Ako si Blick, isa akong visual artist
na gumagawa ng mga studio works tsaka street art sa street murals sa kalsada. Ayun. So si Kuya Blick is matagal na talaga siyang affiliated with street art. We can say na he is one of the OGs especially dito sa Cavite, no? With Kuya, yung Cavite Collective, no? Oo, syempre, Cavity Collective. Okay. Yun, doon talaga ako nag-start din. And as of now, talagang na malaking pundasyon na yung nabubuo nila dito, which is itong Yerong Studio, and on the other side is yung Very Good Gallery nila. So kuya, ano nga ba yung initial story ng art journey mo? Paano ka nagsimula sa street art? Ano ba yung background mo noon before mo na-discover yung street art? Well, nung time na yun, parang nag-start ako maging interested sa street art nung time na namimili kami ng mga blanks ng t-shirt sa Divisoria. Kasi nung time na yun, bago pa sa street art, bago pa ma-discover yung street art, may parang t-shirt, online shop na ginawa kami ng kaibigan ko, which is si Tris Kaideca. Ay, oo. Si Nathan. Oo. RIP to Nathan. Tapos, syempre, bubuo kami ng t-shirt. Ewan ko kung nag-exist na yung clothing line community noon. Pero Mga anong year ba yan pala, kuya? Mga 2008. Oh, grabe. Sobrang So, tagal na. Yun, panahon ng Team Manila. Mm. Nung prime ng Team Manila yung gumagawa. Alam mo yung Team Manila? Yung Yes, graphic kuya. design studio. Yan. Mm. So, tapos panahon din ng mga nagve-vector nung time na yun. So, syempre, gumagawa kami ng mga online t-shirts. Pupunta kami ng Divisoria. So, sa Divisoria ko unang nakita. Sa Taft ko unang nakita yung mga stickers. Mm. Tapos nagkaroon na ako nakita ko na sa mga yero yung mga murals. So, yun, yung mga gawa ni na Nemo Aguila, ni na Egg Fiasco. So, una, tamang lang, nababrowse-browse ko lang siya. Hanggang sa, nung pagdating ng 2010, parang nagkaroon din kami ng chance na makilala ko na siya in person. Kasi natuklasan ko na si Tris Kaideca pala, classic niya pala si na Egg Fiasco. So, doon ako na-introduce na parang mas ma-intimate doon sa street art. Tapos sabi ko sa kanya, kay Nathan, tara, habol tayo. Kasi parang 4 years pa lang na lumitaw yung street art sa Pilipinas noon eh. So, 2006 kasi ang pioneering eh. So, 2010, sabi ko, tara habol tayo, gayahin natin yung pattern ng Pilipinas Street Plan. So, yun na. Tuloy-tuloy na yun, simula nun. Okay. So, yun guys, back 2006, no? Kuya, no? Yung Pilipinas Street Plan. Oo. Yan. And then 2008, yun na yung era na nagkaroon ka na ng interest and nag-start sa street. Tapos 2010, doon na namin binuo. Yung Cavity Collective. No? Okay. So, yun yung mabilis na kwento natin sa storyline nung Cavity Collective and kung paano nagsimula si Kuya Blick. Now, when it comes naman sa ano po ba yung background nyo nun, Kuya? Nag-art school ka ba o graduate ka ba ng fine arts? Hindi. Ako computer science ako. Nag-graduate ako sa Adamson University. Pero, ang kulit nga kasi wala kasi akong kaibigan na may alam sa kung ano yung fine arts. Wala talaga akong kaibigan na artist. Kumbaga, lumaki lang ako sa subdivision. Tapos may mga kalaro ka lang dun. Tapos ganun lang siya. Tapos mga kaibigan mo, wala rin naman silang knowledge sa art. Nagkataon lang na medyo naging interested ako sa pagdodrawing nung time na yun. So parang, nung na-discover ko na may Photoshop, parang sabi ko, gusto kong computer course kasi baka makagawa ako ng mga art sa computer. Kaso, nung medyo, unang pang tinake ko, computer engineering pero hindi lang ako pumasa Kasi
yung nung nag-enroll ako sa Adamson, yung quota yung grades ko, di pasok sa computer engineering. Palakol kasi yung grades ko eh. Ang average ko nung high school, 77 eh. Mm. So, parang hindi kayan pumasok nung grades ko sa computer engineering. Nag-EE ako, electrical engineering, para lang pagkatapos ko ma-penetrate yung engineering, sa ako mag-shift ng computer. Mm. Kaso, yun nga, nung time kasi na yun, talagang ko eh, yung di ka seryoso Mm. sa pag-aaral. So, parang later on, napag-shift ako sa computer science. Pero ganun pa rin yung mindset ko na makakapag-art ako. Mm. Hanggang sa nung, yun nga, natuklasan ko na wala rin talagang relationship yung computer science sa art. Wala na. Trinay ko na lang siyang tapusin. Tapos, yun nga, unang trabaho ko, hindi pa nga ako computer programming eh. Mm. Graphic artist pa yung nakuha ko. So, Ah. sobrang lumiko ulit, di ba? Mm. So, ganun ako parang focused sa arts. Parang interested talaga ako sa kanya. Pero before, like, nung bata ka pa talaga, before pa nitong era ng 2008, 2010, talaga nagdo-drawing ka na nun, kuya, o anong? Oo, drawing. As in, parang pagka, kuwari, may makita akong libro na may drawing, titingnan ko talaga yun eh. Nanay ko kasi tuwing namamalengke, nung nakatira pa kami sa Alabang, yan, may daladalang funny comics. Oo nga, no? Funny comics, no? Nabutan mo? Oo. Yung sa mga bilihan ng dyaryo, no? Sina Combatron, yung Oo, mga ganun. Matron. So parang lagi yung dala niya. So parang medyo excite ako na pag nagbabasa ako ng mga comics. So ngayon, every time na may makita akong comics, so kaya kahit pag umuwi ako sa Batangas sa probinsya namin nung time na yon, nung bata kami, pag may mga bookshelves doon, sinisilip ko talaga yun, lalo na pag may mga illustration siya. So Mm. very curious ako eh. Nagkataon pa nga, naalala ko, ako nun parang mga 8 years old. May parang may computer kami noon. Floppy disk. Nabutan mo Mm. floppy disk, di ba? Yep. So pag in-insert mo yung floppy disk, merong app doon na gumagawa siya ng mga font. So ang gamit mo lang doon, enter, as up, the arrow keys. So Mm. bata ako, ginagaya ko sina Pugad Baboy. Pugad Mm. Baboy. Yep. So parang gagayahin ko lang yun, up and down, arrow keys, enter. So parang yun, medyo interested ako kahit saan basta drawing. Okay. So yung ano nga pala, kuya, eto hindi ko pa rin kasi pala natanong to ever since kahit nagkakasalubong tayo sa pagpipinta nun sa mga event. Yung Blick, 'di ba? Ano ba yung paano mo naisip, paano nag-come up yung Blick na pangalan sa street art mo? Or ito ba yung pinakauna talaga ever since Blick talaga nun? Hindi. Nagkataon, yun nga, ang ang kinalakihan ko talaga na eksena nun, hindi, kinamulatan ko na eksena nung umpisa is yung graphic design na movement. So parang panahon ni na Dan Matutina, panahon ng Electro Lychee, We Will Doodle. So parang Mm. yung mga pangalan nila, yung mga pangalan ng Electro Lychee, very parang hip and catchy. So Mm. may pangalan ako na ayoko na lang banggitin, pero masyado siyang parang ganun, catchy, cheesy. Mm. So parang parang yun yung umpisa na name ko talaga. Pero mga nung dumating etong si Dr. Karayom Mm. sa Cavite, well, nung unang beses namin magkita, parang in-invite lang siya nun sa isang mural sesh. Parang natanong niya rin ako kung ano yung bakit Blick. So parang ang sinabi ko sa kanya, ano kasi yun abbreviation nung tunay na name nung BLIC. Basta Hmm. BLIC yun. So parang simula nun, parang tinanong nung nabanggit ko yun, parang nagulat siya. Sabi niya, akala ko kuya, public. Mm. Kasi Blick. Parang ako napaisip ako, ay, oo nga 'no. Parang simula nun, dun ko na siya ginamit. Kasi parang tama nga naman yung point Parang Mm. galing ako sa streets, dun ako natuto mag-paint.
So parang, yun nga, Yun actually parang may naalala akong gallery show mo na pa-public eh, di ba? Parang ganun eh, no? Yung dati pa year 2012 ba yata? yun. So, doon na pinanganak yung pinakatunay na name ng Blick. So, Ah. salamat kay Russell, kay Dr. Karayom. Kaya ano eh, simula nung time na yun, parang doon ko na unang naisip na, matalas tong ano, mag-isip si Dr. Karayom. Kaya Ah. minsan, pag may mga exhibit kami nun, siya yung nilalapitan ko rin, tinatanong ko kung ano mga magandang pang-curate, ganun. Yun. Okay. So now going on to yung progression natin, 'di ba, no, kuya? Nung nagsimula ka na magsulat ng pangalan mo and nagpaint sa street ng Blick, ever since ba parang naging agenda mo na is to cross the gallery world or paano mo siya napa-level up sa kung ano yung meron ka ngayon? Kasi by the way guys, si Kuya Blick kasi natin ngayon is somehow like active na sa mga gallery shows, hindi lang local, international as well. So, maganda rin na first time kasi hindi ko kasi napanood pa ibang podcast mo kuya kung na paliwanag mo na to. Pero maganda rin na masubaybayan natin yung kwento ba kung paano ka nakatawid ng from street art to gallery and plano mo na ba siya in the first place? Actually, ito nga yung parang pinaka-official na unang podcast ko eh. Ah, Pero sa Tagalog. oo. Alam mo ba na ang una pang nag-invite sa akin ng podcast, taga-US, Hmm. na parang sa akin, hindi naman ako fluent mag-English eh. Pero dahil siguro, ganun na rin yung, dahil sa mindset ko, sabi Mm. ko, go, lalaban ako. Pero may mga unang mga podcast na rin, pero hindi siya very parang tungkol sa akin, casual lang. Mm. So yun, yung sa tanong mo, um, Pwede nating ikat if ever. yung aso. Oo, okay kaya yun? Baka ma-distract sila pag naririnig ba sa headset mo o Hindi. hindi naman, Sige, okay lang. Clear. Sige, tuloy. Tapos, ano nga ba yun? Ulit, ano mo? Yung, Yung, from the beginning ba, na-visualize ah, mo na siya na from street art, tatawid ka talaga ng gallery or paano mo yung realization stage mo nun? okay. Parang, nung nag-street art kasi ako, ang main goal ko lang talaga is parang magawa yung mga malalaking walls. Mm. Kasi, nung time na yon golden age, Mm. patok si Aris. Ay, oo, yep. Kilala mo Aris? Yep. Yan. So parang large scale 'yon. Tapos may grupo siya na parang hindi ko alam kung ano pa yung basta ang alam ko, ang napapanood ko sa YouTube, mga nagmu-mural sila sa ibang bansa. Mm. Dumadayo sila ng mga festivals, ganun. O Yun lang. yun yung parang golden age nga eh, na binanggit mo no kuya no, Mm. nung mga events sa basta yung mga events sa Hawaii, may Oo, events sa may Europe, powwow, oo, may Here Comes the Neighborhood, meeting of styles. Meeting of Styles, yan. Halo-halo yan. May kita mo, meron sa Indonesia, meron sa Japan. Warlords, no? Yung Ayan, mga era, no? Warlords, Sulat Kamay. Yan, puro ganun lang eh. Doon lang ako nakatutok eh. Wala akong alam sa kung ano man yung next na meron. Tapos, ano kasi ako nga eh, di ba, hindi naman ako nag-art school. Wala talaga akong alam sa pagpipaint. Mm. So, very intimidating. Na-intimidate ako sa mga tao eh, na nagpipaint. Mm. So, parang feeling ko, kailangan ko step up. Kaya ang pinaka goal ko lang talaga, mag-aral ng painting. Tapos siguro dahil sobrang, biruin mo nag-start ako mag-street art 2010. Mm. Ang kaya ko lang gawin, outline, tsaka fill in ng drawing. Di ko alam kung paano yung highlight, di ko alam yung shadow. Mm. Pero within a year, ang taas ng progression ko, parang natuto ka agad ako eh. Hindi nga yata a year, parang bago pa magkalahati yung taon nakakapag-paint na ako ng canvas eh. Pero hindi siya ganun kagalingan, pero natutunan ko na siya kung paano gawin. Mm. So siguro dahil medyo sobrang obsessed ako sa kanya, nagkaroon ako ng pagkakataon na parang nung sa B-side pa, Ah. tangina yung mga pinag-uusapan natin, Classic. nawawala na eh. Mga wala na sa Oo nga mapa. eh. So parang nung sa B-side pa, nandun yung vinyl on vinyl, yung VOV. Parang Mm. tumatambay, dun ko first time din marinasan na may mga graffiti,
may mga nag-street art na nag-exhibit doon. So yun nung pumupunta kami doon, yun, napansin nila na, syempre, si Rai Cruz, Mm. yan. Kasama namin sa Cavity Collective, core siya. Isa rin siya sa mga core members. Siya yung may access sa gallery. Kasi ano siya fine art student siya, tapos nakakapag-exhibit siya. So parang doon niya na-introduce yung Cavity Collective. So Mm. nakakapag-group show kami dahil doon. So from there, syempre, dahil nakapag-group show kami, may mga pangalan na, yun, nagsusulputan na yung mga pangalan namin, nakikilala na kami ni Nagab, yung may-ari ng VOV, Vinyl on Mm. Vinyl. So dun, napansin nila na may work ako, yun. At ano, dun na nag-start. Parang, Yung mga era na yan, kuya, ano ka pa niyan? Full-time artist ka na ba niyan? Talagang nakakapag-generate na siya ng income sa'yo o nagwo-work ka on the side? work. Ah. Ano, lalo na, parang rookie lang ako nun. So, hindi siya, wala rin akong alam eh. Hindi ko Mm. alam kung paano i-handle yung business side ng art. So parang ang goal ko lang doon ay matapos ko yung mga isasubmit ko sa exhibit. Tapos, yun na. Depende na kung anong mangyari. Kung bebenta ba siya o hindi. Mm. Price point, wala rin akong idea kung magkano yung kailangan kong pinipresyo. So very, very, yun. May mga unang works ako doon na hindi naman ako kuha eh. Mm. Kasi syempre, hindi ko rin alam kung ano yung kailangan kong ilabas. Well, ako, gagawin ko lang yung gusto ko, tapos ipipaint ko lang siya doon. Akala ko okay lang yun nun eh. Mm. Pero, nung nag-grow ako, parang ngayon, tulad ngayon, mas alam ko na yung talagang galawan ng gallery scene. So, Mm. kaya ako nun, dahil hindi naman masyadong kumikita din, ano, tsaka ano eh, yung lowbrow na aesthetic ng Mm. fine art, parang bata pa nun, hindi, ini-snub pa siya. Kumbaga, wala pang nagtitiwala sa mga ganong works na bilhin. Mm. Kaya nung time din na yun, mahirap. So, kailangan kong, habang nagtatrabaho ako nun sa Colin eh, yung air conditioner. Yung aircon na Colin. Mm. Graphic artist ako nun ng matagal na panahon. Mga So, ilang years din, kuya, mga inabot ka nun? 6 years din yata eh. Wow! Oo, tagal Or din 5 years, ganun. Parang, tuwing uuwi ako, dun ako mag-art. Papasok ako ng umaga. Unang pa nga, sa FCIE pa ako nun eh. Hmm. FCIE. Oo, papuntang So, 13, 'no? so parang papasok ako doon, uuwi ako, mag-art. Tapos nangyari kasi, parang nag-step up din yung ko position ko doon sa, na-promote ako doon sa pagiging graphic artist, naging senior artist na ako. So parang nalipat na ako sa Magallanes. Hmm. Yung may, yun, sa Magallanes. So, ngayon, mas mahirap na yung pagpasok tsaka pag-uwi. Biruin mo, sa Evangelista, pag sumakay ka ng bus doon, parang pag mag-aantay ka ng bus, aabutin ka ng 2 oras. Tapos ang Mm. masasakyan mo na, yung pinakakatabi mo na yung driver, yung nakaganon ka na sa windshield Mm. ng driver. Tapos pagdating ko doon, parang labasan namin 6:30. So makakasakay ako mga bandang 7:30, 8 o'clock, ganyan. Tapos makakarating ako ng Cavite, kasi traffic sa Talabay. Mm. Yeah. So parang makakarating na ako mga 9:30 na. So pagdating ng 9:30, 10 o'clock kakain, dun pa lang ako magpe-paint. Pag-paint ko, siyempre susundutan ko ng paint. Ang mangyayari, papasok ako ng 7:30, gigisa ako ng 6:30, tapos ganun lang, cycle lang. So kaya minsan ang nangyayari, sinisingit ko na siya mismo sa trabaho, oras ng Hmm. trabaho. So Yun. so grabe rin pala ang ano mo, 'no, naging parang transition period mo, 'no, bago ka naging full-time artist, 'no, kuya, 'no? Now, masasabi mo bang essential, kunwari sa kagaya namin na kagaya ko na hindi ako graduate ng art school, wala akong degree sa arts. Masasabi mo bang essential din ang pagiging empleyado bago tumawid sa pagiging full-time artist, kuya? Kung ikaw yung tatanungin. Well, sa experience ko, oo talaga. Kailangan may ka na, meron ka ng funds, may Mm. sapat ka na pondo para siyempre mapuhunan mo yung gagamitin mong materyales. Tsaka para ma-survive mo yung passion mo. Kasi pag nawalan ka ng breads, di mo na magagawa yung mag-paint.
Mm. Kasi siyempre wala kang pang ano, wala kang pang materyales, 'di ba? Wala ka ring kumbaga, yun, hindi ka na makakapag-paint kasi maobliga ka ngayon na magtrabaho. So 'pag nagtrabaho ka, ah, siyempre busy ka. So mangyayari di ka naman makakapagpinta. Mm. So as much as possible, yun nga, mas maganda may naka-prepare ka na na pondo. Kaya nga kung mag-art ka o yun, gusto mo mag-venture sa gallery scene, kailangan talaga handa ka, eh. Tsaka sacrifice ka talaga, tiyaga. So ang no choice ka, kailangan mo talagang magtrabaho. Tulad ko ano, nagtrabaho ako habang nagpe-paint, kasi gusto ko, eh. So medyo marami rin akong kilala na ano, eh, hindi rin nila kinaya, eh. Mm. Kumbaga, kasi hindi rin talaga siya biro na sabay mo yung trabaho tsaka yung Oo, painting, grabe yun. sobra. Kasi mag-iisip ka pa, 'di ba? Ta's katawan mo, ta's trabaho, puyat, yun. Saka nakaka-art block eh. Kasi kapag pagod ka na, hindi ka na makaisip ng gagawin eh, di ba? Mm. So now, ano pala kuya, isa sa mga gusto ko rin matanong sana, yung ano mo nga pala. Siyempre yung iconic mo is yung hands mo eh, na character eh, no? Paano mo na-come up yung ganyan na character and ano ba yung storya niya as it progresses from, parang dati parang more on illustration art na ngayon nagiging fine art gallery art na yung style mo eh, no? Paano, may mai-share ka bang kwento tungkol dyan sa style na yan? Well, ano, bale nung una kasi, nung mga unang sulpot nung Blick, ano lang siya, eh, hoodie. Hoodie pa yung mga ginagawa ko na character nun, eh. Kasi nga siyempre, sobrang inosente ko talaga, eh. So, parang nag-aaral-aral ako sa street art graffiti. So, siyempre ang essence anonymity, 'di ba? So, Mm. kaya parang ang ginamit kong icon is yung hoodie. So, medyo nung tumatagal-tagal na, nabo-bore ako, eh. So, parang, siyempre nung time na yun medyo creative din ako, eh. Parang may time na nag-try akong magpalusot ng kamay dun sa hoodie. So, Mm. parang napormahan lang ako sa kanya kasi ang ganda tingnan, eh, parang ang angas, gano'n. So, parang yun na, nung sumulpot lang yung kamay na yun, parang dun ko na siya unang yun, parang nung naangasan ako dun, triny ko na, tinuloy-tuloy ko na. Kasi parang siguro subconsciously ano, eh, parang naging tumatak din sa'kin yung kamay. Kasi part din nung hoodie na character ko yung uwak Mm. na nakatingala. Kasi parang ano ako, eh, ang pinaka-mantra ko dati dream twice, eh, mangarap ka, eh. So parang yung uwak nangangarap siya na maging puti, Mm. maging kalapat, so may kamay na nakapatong dun. Siguro subconsciously parang ano, eh, dun na lang siya umentra. Nung unang lumabas yun, wala lang yun, eh. Talagang aesthetic wise lang siya. Mm. Hanggang sa nung nag-mature na ako as an artist, dun ko na-realize na parang, kinakausap pala ako ng sarili ko. So parang nire-remind niya sa'kin na tayong mga tayong mga tao, tayo na pinanganak talaga tayo na malikhain yung mga kamay natin. May kapangyarihan siya na kaya niyang mag-express, kaya niyang gumawa ng lengguwahe niya, kaya niyang mabago yung paligid niya. So Mm. parang dun na nag-remind sa'kin na, ako pala yun. Si Blick at ako, iisa lang siya. Mm. Na 'pag tuwing makikita ko yung Blick ko, yung mga humans ko, parang reminder siya sa'kin kung gaano ko ka-special. Kung gaano ka-special yung kamay na meron tayo, parang gano'n. So Hmm. parang tapos Blick, public. So ibig sabihin tayong lahat gano'n tayo. Hmm. Ikaw may gano'n ka, kahit sino may gano'n. Kaso nga lang siyempre dahil sa panahon, tumatanda tayo, may mga pangangailangan tayo sa buhay, nawawala na yung creative side natin. Na nagta-transform na tayo na para makibagay tayo sa kailangan natin para mabuhay, parang gano'n. Oh, actually made-depict din ng kamay yan, eh, na humihingi, eh, 'no? Parang gano'n ano, Oo, yun. needs, 'no? Well, actually ang ganda kasi first time ko lang marinig yan kuya. Thank you sa pag-share mo, ng ano. And, sa ngayon, sa panahon ngayon ano, grabe na rin ang improvement. Natutuwa nga ako dito, grabe ang nabuo mo 'to ditong etong Yerong Studio.
as well as yung very good gallery, no? Mhm. I mean, initially, paano mo nakuha yung is this Yero Gallery ba? Ay Yerong Studio ba is funded fully 100% by you o paano mo to nabuo tong na to, Ito. studio na to? Bale ano kasi, nagkaroon kasi ng kumbaga dati nag-i-studio lang kasi ako sa ano, sa bahay. Mm. Marami na akong studio. Una, kwarto. Tapos nung nagtrabaho kami sa Kapitolyo, nangupahan ako ng apartment na kasama ko yung girlfriend ko si Mimaw. Ano, tawag dito, maliit lang din yun. Parang, di ko alam yung 25 square meters. Maliit yun di ba? Mm. Parang, Parang one bedroom apartment ganun or ganun. Maikli lang. Tapos masikip. mm. Tapos sa bahay, nung bumalik kami dito sa bahay ulit, sa kwarto. Tapos nung time na nagkaroon kami ng family business, yung tatay ko, yung Rollins, yung Mm. canvas. Ayun na guys, shoutout pala natin Rollins one of din dito. Yan yung mga nakikita nating sample ng works. Rollins yan Yan. Ayan, So okay. parang tatay ko kasi ano yun parang ano na siya, parang retired na civil engineer. So nung time na yun, gumagawa kasi ako ng canvas. Nahirapan ako Mahirap kasi gumawa ng canvas. So siya parang pinagawa sa kanya. Nung pinagawa ko sa kanya, nakita ko yung quality. So Mm. parang simula nun, tinamaan pa nga ng pandemic So parang doon namin nalaman na, ay puta, may ano pala, may, May market. may market. So parang doon na nag-boom yung business ng Rollins. Hanggang sa nakakuha kami ng pwesto dito sa compound na nandito yung Yerong Studio pare very good. Mm. So tinayuan nila ng structure. Doon na ako parang siguro dahil ramdam din nila na kailangan ko rin ng magandang pwesto o medyo maluwag na pwesto. Binigyan nila ako ng space sa taas nung Mm. warehouse nila. So pero hindi rin yun kalakihan. Medyo mas dumoble lang siya ng konting laki. Mm. So parang sapat lang. So medyo ang problema lang dun sa Rollins kasi maalikabok. Gawa Mm. ng mga nagsasanding sila doon. So Ayun yung picture ba nung sa production nyo sa Facebook? Nakikita ko yun eh. Yun ba yun? alin? Yung parang may garage siya sa Oo, baba. oo, Tapos oo. Oo, parang tapos may parang na galing sa taas. Oo. Oo, dun yun, sa taas yung studio ko. So ngayon, nagkataon din nung time na yun, parang parang in-invite ako for representation. Representation kasi yung term pagka may gustong kumuha sa'yo or agent na kumuha sa'yo, Mm. ima-manage ka para sa gallery scene. Mm. So, ang kumuha sa akin nun, si FNG Korea. Koreano siya. Tapos ang goal niya, parang ma-handle ako all throughout Asia. Pero ang terms, kailangan muna ako. Parang, kasi ang una kasi talaga na naka-discover sa akin, overseas, si Dorothy Circus. Ay, oo, Dorothy Circus sa Juxtapos Hyproctus din yata yun eh, no? Isa sila sa mga parang kilala na nag-handle ng Asian art tsaka mga street art Mm. sa worldwide. So parang nung Paano ka nila na-discover pala kuya? Yun pala yung next Dorothy question. Circus, Mm. ako nun kasi nung time na yon, very eager din kasi kasi ang goal ko talaga nung una, di syempre iba-iba kasi yung goal ko mga parang after ko ma-reach tong goal na to, nag ako, parang Next level kumbaga, no? next level naman yung goal ko. So ang next level ko naman nung time na yon, makaka-penetrate ako ng mga street art festivals sa ibang bansa. So parang tapos syempre siguro ang pagkakaalam ko, nag-aano na ako okay. So nung time na yon, sobrang dedicated na rin ako sa painting. Mga anong year kaya yan kuya nun? Yun na yan, mga simula nung naging humans na sila. 'Di ba dati kasi yung mga gawa ko parang
Illustration pa Oo, eh, no? tapos creature-based pa, parang mga monsters lang sila Mm. eh. So, nung nag-transition ako 2016, ano na, yun na, ang pinaka-goal ko yung lumabas ako sa Juxtapos, yung magazine. Yan, may vision board ako, di ba? Tapos Ah. naka-jack. Yun na yung goal ko. So, ngayon, kaya, kaya ako ginagawa yun. Nag-ano ako, parang nasa isip ko, para makuha ko yung goal na yun, kailangan mapansin ako sa labas. So, yun na, nag-apply ako. Ano ako, propose ako sa mga gallery na nagki-cater din ng mga lowbrow na works. So, parang yun, pasa-pasa. Dami kong pinasahan. May gallery pa nga na mabait na nag-decline sa akin eh. Parang, yung iba kasi magpapasa ka, wala nang papansin eh. Yung iba yung iba magre-reply, sasabihin nila, sa ngayon, hindi nila kaya muna yung trabaho ko. In the future, baka magkaroon pa kami ng chance, parang ganun. Hanggang sa, etong si Dorothy Circus, nagustuhan niya yung trabaho ko. Tapos binigay niya agad ako ng group show. Which is lang, parang sobrang ikli lang nung time. Parang 1 month na. Kulang pa sa 1 month yung kailangan. So ako, ginawa ko, hindi ko na siya pinalampas. Nagpasa pa rin ako. Ang ganda ng naging resulta nung group show kasi nabenta yung work ko nun. So simula nun, parang nagka-interest na sila. So yun na, yung napansin ako nung Asian agent, kinuha na rin ako ng Dorothy Circus. Mm. So naging ako, represented ako globally. Ang Dorothy Circus, hawak nila ako sa Europe tsaka sa US. While itong si FNG nung time na yon, hawak niya ako buong Asia. Pero nag-expire na kami Mm. kay FNG. So ako, sa ngayon, ako, independent ako sa Asia tsaka Philippines. So technically ano rin talaga no, parang yan ang mga hindi ko pa alam kasi, no? Parang iaano mo rin, ima-market mo rin yung sarili mo, no? Well, Basically, no? ang mangyayari, pagka represented ka, problema mo na lang yung mag-paint. Sila na yung Hmm. mamomroblema kung paano ako ibenta or paano ako, Ah. sila na yung magpo-promote sa akin. Yan. Tapos if ever, eto okay lang ba 'tong tanong? Pwede naman natin ikat sa video if ever. So paano 'yun? Paano sila makakapag-generate ng income para sa kanila? May porsiyento rin sila sa'yo, Oo. kuya, gano'n? Ang Okay lang ba 'yun i-share natin Oo, dito? okay lang. Ang gallery scene kasi, ang gallery, talaga siya eh, parang uh, essence talaga nila is business. So, Hmm. para lang mas maintindihan, 'pag pumasok ka ng gallery, 'pag independent ka na artist, hindi ka na nasa loob ng gallery, ta's ibebenta mo yung artwork mo. Siyempre kailangan mo ng bebentahan. So, ang place na mas madali kang kumbaga parang puwedeng mangyari parang, 'yun, yung gallery, nagbabayad ka sa kanya para ma-promote yung work mo. Parang sa ano, sa traditional is like an agency type, 'no? Gano'n ano? Gano'n ba? Hmm. Tama ba yung term Well, ko, kuya? agency, kung sa agency kasi, Iba pa rin yung agency pala, iba 'no? pa 'yun. Yun nga, ang pinakatrabaho ng gallery, parang 'pag pumasok ka sa kanila, tutulungan ka nila na mabenta yung work mo sa market na meron sila. So ngayon, dun papasok yung shares. So 50-50 kayo ng gallery. Sa ngayon, 50. May mga gallery, nung una kasi mas mababa eh, 70-30, 60-40. Nag-evolve eh. 70-30, 70 sa artist, 30 sa gallery. Mm. 60-40, ganun. Tapos ngayon time na to, 50-50 na. Inflation din kasi, ganun. Tapos Mm. ngayon, yun nga, kaya pag nag-gallery ka, hati yun, matik. So Okey. ngayon, pagka may agent ka pa, sa overseas kasi, ang galawan dun, 'pag hindi ka represented, hindi ka rin talaga Papansin, mapapansinin. oo 'no? So hindi ka madaling makakapasok. So pero 'pag may agent ka, may manager ka na papasok ka sa ganitong, sabihin natin yung manager mo may gallery din siya. Nagwo-work din kasi yun eh, na makipag-partnership sila sa iba pang gallery. Parang yun. So parang 'pag nag-show ako sa isa pang gallery, may cut yung manager ko sa shares ng gallery. Pero Hmm. hindi mangyayari, never na mangyayari na yung 50% ko mababawasan, hindi. Laging yung manager to gallery yung magbabawas. So parang yung 50-50 namin, yung 50 ni gallery,
sila na mag-uusap nun, ano, ganun. Kukunin niya pa yung 15% doon. So yun, at least ngayon naintindihan ko. Kasi dati nung nag-art ako, wala talaga akong idea kung paano mas akala, kasi syempre yung traditional na paniniwala natin, 'di ba? Syempre galingan mo lang lagi and Oo, yan. madi-discover ka. Yan, ganyan. May play pala talaga dapat na kailangan ka rin marunong mag-market ng sarili mo and Totoo. contact the right group of people or Yes. entities, 'di ba? Yes. No? So yun, advice na rin natin sa mga upcoming and also current na tumatrabaho sa ganitong klaseng field of work, 'di ba? So Kuya, thank you dun. Maraming salamat. Okay lang ba 'yan? I-share natin yung mga ganun. Okay, sige. So now going to ano nga pala, syempre ngayon nakapag-transition ka na, parang ito collective work na yung ginagawa nyo dito, Kuya eh. Paano mo na-discover to and what's behind it? Bakit parang ganito na yung skill nyo ngayon na for example, Yerong Studio. Hmm. Paano siya nabuo? Ano yung idea behind it na ano? Well, actually, ano talaga siya eh. Yun nga, kung tutuloy natin yung sa Rollins sa studio. So parang nung time kasi na, yun nga, represented na ako. So medyo dumadami yung load ko. So kumuha na ako ng apprentice ko. Una akong naging apprentice si Chano, si HNO. Si Chano. Okay. Yung box. So parang, nung time na yon tinutulungan niya ako. So, medyo, yun nga, sumisikip. So, nangyari, ang ginagawa ko rin kasi nung time na yon parang, syempre, may mga network na ako, may nakikilala na ako mga gallery sa ibang bansa. Naging kaibigan ko sila. Tinatry ko rin i-pitch yung work niya. Para, syempre, kahit pa paano, makatulong din ako sa kanya. Ay, nag-work. Parang may nakadiscover din sa kanya. Hanggang sa parang nagkakaroon na rin siya ng career. So, ngayon, gumagawa na rin siya sa studio. So, nangyayari, mas sumisikip. Tapos, medyo maganda kasi yung nangyayari sa akin ng time na yun eh, sa representation ko. So, nagkakaroon ako ng funds. Naisip ko, yun na. Bakit umupa, kasi malaki kasi yung lupain dito eh, sa compound na to. So, parang, sakto, tama lang din yung price. So, ginawa namin, parang nagpagawa na lang ng structure. Kaso, hindi nga lang siya permanent. So, kaya yero muna yung pinatayo namin. Kasi pag pinermanent namin to, parang malaki na gastos. Pangalawa. tsaka parang, kasi, nung time din kasi na yun, parang focus din kasi ako na magpagawa na ng bahay na may studio. So, kaya permanent, lang to, temporary lang. Kaso, naudlot kasi nga, nag-invest ako sa ibang bagay. So, ngayon, dahil natayo na to, tapos si Chano, nagkaroon na rin ng career, sumasabay na rin siya. Ginawa ko, kumuha ako bagong apprentice. Which is si Josel na. Si Cel Ramos. Siya na yung nag-a-apprentice sa akin. Tapos, may mga nag-a-apprentice din sa akin sa spray nung time na yun. Kasi iba-iba yung ginagawa ko. May acrylic, may spray. So, dumadami yung artist dito. So, parang ngayon, tulad si Cel, may career na rin siya. Kasi, parang, ang goal ko kasi parang, pag nandito ka, ang kailangan mo ring parang payback din, paying back na parang hinahanapan ko sila ng way para makapag-group show sila. Kumbaga para ma-level up din sila. Kumbaga hindi lang sila apprentice ganyan. Kasi may kakayahan sila eh. Parang ano nga rin to, entrepreneur na approach din talaga tong ginagawa mo. Well, may ganong side. Pero much more sa akin parang yung passion ba mas ma-elevate. Kasi sa art kasi ang pagkakaalala ko is parang collective action, parang ganun eh. Hindi siya yung more on parang business na talaga sasabihin natin. Anyway, medyo yun yung side na wala ako masyadong alam. Kaya... So yung bali, kailangan ko lang siyang pangalanan kasi para sa Lala Move. Yung Yerong Studio. So kaya ginawa kong Yerong Studio. Pero hindi talaga siya, hindi siya grupo. As in, wala lang siya. Pangalan lang yun ng studio ko para sa Lala Move. Pero nangyayari kasi parang
dahil nga nagkakaroon din sila ng mga career nila, parang nakapag-group show na sila sa mga gallery na pinagsho-showan ko. Napapansin kasi tapos pagka pupunta kami ng mga opening, sama-sama kasi kami. Kasi dala-dala ko sila sa isang sasakyan eh. Tapos parang napapansin siguro ng tao, grupo kami. Kaya parang napangalanan din yung iba na collective na Yerong Studio to. So yun, ganun. Tapos yung sinasabi mo na collective effort, oo, dito, ini-impose, dito kasi parang ako sumasagot sa lahat dito. Wala pa talaga silang part doon. Talagang ano mo to? Ang pinaka binigay ko lang sa kanila na parang nila is yung sarili ng Works pondo, or... pondo nila pangkain nila. Pero yung bayad sa renta, upa, sa kuryente, wala. Oh, Wala silang grabe, no? Pero ang Ibig sabihin lang, matindi na rin ang ano mo, revenue mo, I mean, cash flow mo, no? oo, na rin ako. Medyo Steady na rin, no? stable na siya. So parang, ang pinaka hinihiling ko lang is yung, nila, parang bayad nila sa akin is yung pagkakaroon ng high energy. So kasi pag high yung energy ng studio, ma-elevate din yung energy ko pataas eh. Kasi parang, importante sa akin na maganda yung high energy ako. So ako kasi nag-iinvest ako sa 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 Siyempre, psychological well-being and... lahat overall kasi ito talaga yung parang pinag-iinvestan ko yung utak ko eh. So pag high energy yung lahat ng nandito, mas mag-elevate din yung trabaho ko. Kaya ang nangyayari din, parang nagme-mentor din ako sa kanila eh ng mga do's and don'ts para syempre the more na gumaganda rin yung careers nila, the more din nagaganda yung career ko. The more na nagme-mentor ako, the more din na matututo ako eh. Tapos kaya nag-e-exercise, makikita mo yung mga exercise equipment kami dito. Sumasabay din sila sa akin eh. Kasi the more na maganda talaga yung well-being nila, the more din na parang, yun, ako yung mag-ano rin ako, magbe-benefit din ako dun. Parang ganun. Parang instead na ikaw pumunta ka sa iba na grupo, ikaw na yung bumuo ng grupo to surround you, no? Parang ganun yung Well, oo, siguro nangyari naturally. Pero hindi ko intention na bumuo ng grupo. Pero ang Parang, ganda ng kwento, kuya, kasi, di ba, nakakatuwa. Kasi, di ba, knowing na tayo, usually ang eksena kasi nasa Maynila yan eh, alam niyo naman eh, di oo. ba? But to think na ikaw na lang mismo yung nag-establish dito is a very fascinating story para sa akin. And as well, nakaka-proud na, tangin, may ganito na palang eksena dito sa Cavite. Kasi first time ko lang makita to and marinig yung sa Yerong Studio. Anong year ba siya nagsimula, kuya? Alam ko last year eh. Last year. Okay. Last year o mag 2 years na to. Mga ganun. Ayun, mag 2 years. So, May kayo, may mission and vision kayo dito na outlook kayo sa ganitong klaseng... Actually, talaga wala eh. Ano lang talaga to? Typical studio lang. Nagkataon lang talaga na lagi kami magkakasama dito. Siguro sa mga stories nakikita, magkakasama kami. Stories nila, kami rin yung story. So parang nagkakataon, namumukha kaming parang grupo, ganyan. Ang galing nga eh. Siguro dahil sa ko rin, parang syempre mas visible kasi mas visible kasi yung story ko eh. So, lahat ng mapupuna sa story ko, yun, instant. Nagbe-benefit na rin lahat, no? Nakikilala ba? Parang, yun nga, kaya parang nagiging nasasanay na sila sa mga tao na nandito. So, parang yun. Tsaka, parang, naalala ko kasi, sabi nga, may kasabihan kasi na parang, kung walang tao na pag-inspire sa'yo, ikaw yung mag-inspire sa kanila. Parang ganun. So parang, para mas ma-motivate ako, yun, trinay ko rin. Kaso hindi naman ako nang-i-inspire pagka hindi naman nila kailangan. Parang sila, may pangangailangan sila. Open din naman ako tumulong. Parang ganun. Nice. Yun, kaya parang yun, tuloy-tuloy lang. And now, yun sa kabila. And then guys, hindi ko pala na-share. Ito kasi yung Yerong Studio, sa kabila lang mismo is gallery na. Ano naman yung kwento nun, Kuya Blick? Paano nagsimula tong Very Good Gallery? So ito na nga. So parang, may katapat kasi kami na alive nun eh. Oo, parang dati sa Google Maps, ano pa yan eh, Church. religious. Mga Christian, ganyan. So parang, nangyari kasi parang,
natapos na yung contract nila, umalis sila dyan. So, nagkaroon ng space. So, parang ako, kasi, nag-iisip din kasi ako na magbuo rin ng business na passive. So, parang, trinay ko, inisip namin kung ano pa ang kailangan namin. Una pa nga nasa isip namin, bakery. Mm. Or kaya pagkain, kasi yun yung basic na parang ang, yun nga, parang, pag sinabi mong business, ang mga parang profitable, yung Mga pagkain, yan. Yung, traditional kumbaga na yun. business, no? So, parang, iniisip namin, pero parang iniisip din namin, yung kalagayan namin. Kasi, syempre, kung tutusin yung paggawa ng art business din yun Mm. Tapos, sobrang focus din yung, kailangan talaga niya ng matinding oras na fokusan So, kung gagawa pa kami ng pagpopokusan pa namin lalo, na alam namin na syempre pag-aaralan namin So, pag-aaralan pa, kakain din talaga siya ng oras. So, medyo hesitant kami. Mm. So, parang, nung time kasi noon, yung girlfriend ko, si Mayeng, nagkaroon din sila ng parang gallery, Mm. ocular. So, kasama namin din yung kasama niya yung mga, kaibigan namin, mga girlfriend din ng mga tropa ko. Sina, ano, Karil, tsaka si girlfriend ni Dr. Karayom. Mm. So, parang, nagkaroon sila ng parang partnership sa isang investor. So, yun, nakapagtayo sila, tapos nabuo nila yung parang, online presence nung gallery na yun. So, nangyari, kaso nga lang, hindi natuloy yung gallery. Mm. Nakat. Kasi yung kapartner nila, ayaw ng mabagal na Execution, gusto na to. income. Gusto niya yung parang, ang pasok, mabilisan. Kasi sa gallery kasi, hindi ganun kabilis Mm. Parang long-term yung long-term yung Oo, income long-term investment siya o Yan. susumahin, no? Ganun. So, ngayon, nawala yung physical space. Tapos kami naman nung time din na yun, meron kaming online gallery, yung Mushroom Gallery. Kami ni na Mm. Quatro, ni na Dr. Karayom, Kiwi Cuts. Yan, So yung Nielsen. experience nyo pa, bago kayo nag-physical, talaga may online na pala, no? So sila may, contemporary side sila. Kami naman, lowbrow. Yung contemporary, meaning yung mga traditional na present time na painting. Mm. Yung typical na pag sinabi mong fine art, seryoso, ganyan. Mm. Abstract, kaya mga intellectual. Kami Mm. sa side naman namin, kami yung parang skateboarding ng contemporary, yung mga graphics, mga street Mm. art, mga graffiti type, mga Yun, illustration, yung lowbrow. yun pala. Ngayon ko lang naintindihan yan. Kuya, buti ang pagkakaalam ko kasi parang parte pa rin to ng Well, contemporary. parte pa rin to ng contemporary, yung lowbrow. Parang sa pinaka mas susumahin na explanation, kaya siya tinawag na lowbrow. Kumbaga, mababang uri siya nung O contemporary. hindi siya galing ng art school usually or parang Minsan, imbis na very, DIY, para masasabi ba natin ganon, DIY? ganon. So, parang, imbis na very, very technical or very parang serious, intellectual, itong si Lowbrow, lang siya, chillax lang siya. Wala Mm. siyang deeper meaning, wala siyang substance. Aesthetic-wise yan. Mm. Style. Oo. Parang ganun, labanan lang ng style, yung design-wise, ganun. So parang, yun, ang goal kasi namin noon, nung time na yun, parang ma-elevate lang yung lowbrow movement. Parang same lang din ng ng street art movement noon, nung time na yun. Mm. So parang pinupush lang namin. So dahil parang ako nag-elevate lang kami nag-step, parang nag-level up lang kami ng konti. Pasok kami sa gallery scene. Mm. Lowbrow movement naman yung pinupush. So Mm. parang nung time na yun, parang growing lang Pag ganun pa lang yung lowbrow nun Parang pa-take off. Mga anong year yan, kuya? Mga 6 years ago, 7 years ago. Mm. Tapos ngayon, nakaganyan na siya. Yung lowbrow ngayon. As in, lumilipad na. Andun na sa no, Mm. sa So parang, spotlight kumbaga. parang nung time na yun, parang siguro na-predict namin na siya magba-blast off siya. Magbo-boom. So nung
balik tayo kay Very Good. Doon na namin naisip na, kasi yung sa mushroom pala, medyo, nag-pause din ako doon kasi nga, dumami yung trabaho ko eh. So, hindi mo lang ako nakisama sa kanila. So, Mm. medyo nag-slow down din yung mushroom. Parang, hindi rin siya nagtuloy-tuloy yung online gallery na yun. So, nag-pause din siya. Hanggang sa, yun nga, naisipan na lang namin na, ba't di nga kaya gallery na lang? Mm. Sabi ko sa girlfriend ko, kay Mimaw. Tapos yun na, parang nirevamp lang namin yung online presence nila sa IG. Ginawa na namin Very Good. Tapos Mm. ako naman, tapos may collector base na rin kasi yun eh. So ako, trinay ko na lang din sa kanya. Kumbaga, hinati ko talaga yung oras ko. Binigay ko na yung oras ko para doon. So technically, ano pa rin to? Group investment to o ikaw na 100% funded mo na ba si Very Good? Oo, ako lahat yun. Ah. Funding ko yun. Tapos tinutulungan lang ako ng girlfriend ko kasi nga, siya yung may, maganda yung experience niya sa pagbebenta ng Mm. art. Kasi nag-gallery din siya, nagtrabaho rin siya sa gallery, bukod pa sa magtayo siya ng gallery. So Okay. parang may collector base na rin yung online presence nila. May So, mga leads na rin siya kumbaga, may no? connections Pwedeng. na, may network na. So Mm. ako naman, ang tinutulong ko, yung funding, tsaka yung pinaka parang, kasi ako yung parang experience. Kumbaga mas authentic kasi yung pagiging lowbrow artist ko eh. Kasi Mm. syempre galing ako sa lowbrow movement. Galing ako street art. So Mm. parang mas may kakayahan akong mag-voice out para ma-introduce sa lahat. Parang ano pioneer ka dito eh. Kumbaga kuya eh, lalo dito sa Cavite, di ba? Pag sinabing Cavite, Siguro, di ba? parang siguro isa sa mga matatanda, ganun. Pero pag parang yun nga, ako lang yung, parang siguro expert lang ako sa pagdating sa knowledge na kung ano man meron dito sa parang movement o subculture na meron ako. May masasabi ka bang mentor before you were able to analyze those technical stuff sa ano na to? Sa parang business side ng art world. Meron bang parang nag-mentor din sa'yo na nakapag-explain na ganito yan, ganun yan? Well, yung agent ko, si Alexandra ng Dorothy Circus. So Tapos, in-explain niya rin talaga, no? Ginaid ka rin niya kung paano. oo, kasi ang ano, pinaka trabaho talaga ng pagiging represented, parang pakikipag-teamwork sa agent Hmm. tsaka sa gallery. May relationship eh. Siguro ako sa akin na sa amin, kami, teamwork kami. So Mm. pag siya, trabaho niya, i-analyze yung estado ng takbo ng market ko. Ako, ang focus ko, laser focus ako na galingan yung pagiging artist, pagiging pintor ko. Mm. So, pag sinabi niya sa akin na, medyo may ganito tayo sa sales o kaya parang pansin ko ganito yung parang reaction ng mga collectors sa work mo. Binibigay niya sa akin yung feedback. Ako, parang ine-execute ko yung solution para doon sa feedback na yun. So, Hmm. ganun kami So, so in the usual talaga ganyan yung mga kilalang artist eh, no? Let's say for example kila Quicks, marami talagang behind na ano pa no, behind the scenes pero malalaki ang contribution ano. Parang may Oo. team din talaga kumbaga no. Oo, tsaka very tricky talaga very tricky din yung art business. Mm. May siya, malalim yung science niya. Mm. Kailangan kung papasok sa ganitong tipong business, kailangan may years of experience ka muna para maintindihan yung pinakagalawan talaga niya. Kasi malaking pera na yung usapan dito, parang Mm. na siya eh. Hindi na siya Life changing. hindi na siya yung typical na business lang eh. Mm. So kung pa sa business side tas pag sa art side naman, yan, very sensitive din yan. So kailangan very authentic ka na artist. Di ka napasok ng gallery para kumita ka lang ng pera. Hindi yun yung target mo. Mm. Dapat ang target mo, ikaw yung pinakamagaling sa lahat Mm. ng magagaling. So yung kung gaano mo pahalagan yung trabaho mo. Yun yung parang bonus lang yung pera eh.
yung credibility mo yung bilang artist, yung pinaka parang magde-determine ng success ng Pero isang artist. meron lang din akong question, kuya. Di ba may mga nakakapasok sa gallery na very, we can say na simple lang yung style, simple lang yung execution. Sa tingin nyo, sa pananaw mo, paano nag-i-increase yung value nila sa market? Ano yung mga dahilan kaya nun, Yan, kuya? isa pa yan. So, ang isa sa mga, ang isa sa yun talaga sa nakakasira ng, well, isa sa mga main factors kung bakit maraming hilaw na artist Mm. ay dahil sa nakikita nila sa internet. So sabihin natin, sa internet, nakita natin itong artist na to, simple lang yung work niya. Mm. Pero, ang taas ng value ng presyo. Sikat na sikat siya sa buong mundo, tapos outline fill-in lang yung gawa niya, di ba? Mm. Pero, hindi kasi alam ng mga batang artist na yung hulmahan niya na yun, ano yun, resulta yun ng sobrang daming taon na Mm. experience. Kumbaga, sa tinagal-tagal ng mga ginawa niya, napasimple niya na yung trabaho niya sa pinaka-purest form. Kaya siya mahal na rin kasi ano na siya parang Okay. trinabaho na siya kumbaga galing siya sa buo Mm. na Hindi sobrang hindi natin basically binayaran yung visual art itself, the piece of art itself, but the story and the experience behind it, no? Kumbaga yung evolution niya na yun, yung nakikita natin, nasa tip lang ng iceberg yun. Pero, dami na ng pinagdaanan nun. Pwedeng mangyari na galing siya sa sobrang rendered na trabaho na sumimple lang na sumimple. Ngayon, yung mga batang artist, ginagaya nila yung nakikita nila sa tip ng iceberg na yun na hindi nila naiintindihan na may pinanggalingan yun. So, yung foundation niya, malaki. So, yung mga nababayaran ng ganun, yun. Dahil yung provenance ng trabaho niya, yung pinanggalingan ng trabaho niya, doon nagsimula yun hanggang sa tumaas na siya ng tumaas. Kumbaga na-establish na yung sarili niya, kaya mataas din yung value niya. Yung credibility niya sobrang laki. Ganun. Okay, yun. So yun guys, so medyo may maganda yung discussion natin about doon lalo. So yung mga kasi usual critic yun simple lang pero millions or whatsoever amount. For example, sabi na sa abstract side, di ba? May mga color blue lang siya, tapos bumibenta siya ng ilang milyon-milyon. Ano yun parang sa intellectual na kakayahan, yun yung binabayaran doon, yung talino ng tao na yun. Pero bago niya nakuha yung talino na yun, nanggaling din siya sa, fundamentals, na napalaki na ng palaki. Parang di ikaw kuya, pag tagal-tagal, no? Maaari ka rin mag-transition sa ganun, purest form na... Swerte ko na lang kasi nga, doon ako namulat. Hindi ako namulat na, parang ang prinsipyo ko, hindi ka naman makakabuo ng baso ng basag na di ba? Parang bubuuin mo muna siya bago mo siya babasagin. So ako, parang ganun. So ngayon, lahat ng trabaho ko, magsisimula lang siya muna sa pambuo, hanggang sa pabasag, hanggang sa pasimple. Parang ganun yung transition ng work eh. So mula sa sobrang expert na ako sa pagbuo ng artwork, pwede na ako niyan, babasagin ko na yan. Yung parang magiging marumi na siya, magiging abstract na siya, magiging conceptual na siya. Pag ganun yung levels, yung stages. Yun din ang analyzation mo sa, for example, kasi sino pa ba tong mga like for example, sila Basket, 'di ba? Nag-umabot na ng parang ang dumi na talaga nung gawa no. Pero nung mga early works nila talaga ang lulupit di ba? May mga si Basket may mga illustration siya na hindi katulad ng illustration ng painting na makikita natin eh. Gumagawa rin siya ng mga parang very illustrative na muka, ganun, nung bata siya. Parang fine art na fine art yun. Hindi naman sobrang fine art, pero pa rin, may foundation pa rin siya. Marami rin si Pollock, yung mga parang drip. Galing sa buo yun eh. Yung parang render na painting talaga. Picasso. Picasso, yun pala. Yun yung dapat sabihin ko bago siya naging Ano yun, sobrang parang rendered yung trabaho niya, mga classical painting. Bata pa siya, para 11 or 12. Yan, Prodigy. Prodigy. Tapos nabuo niya, naging ganun. Ganon, yun din yung path na parang tinatak ko sa isip ko. Lalo na pa, yun nga, hindi naman ako natuto. Hindi ako nakapag-aral. So parang, basically,
yung na-experience ko, ganun din naman din yung sa mga nag-aral eh. Mm. So parang yun nga, as a cycle, kailangan mo lang din talagang ma-perfect yung bagay na yun para mas ma-perfect mo pa yung kaya mong sa susunod. Kumbaga, ang pagkaka-analyze ko na lang dyan is, nagiging mas genius ka kapag ka sobrang na-perfect mo na yung isang bagay. Genius sila eh, kasi napapaganda nila yung pangit eh, yung basag eh, di ba? Parang sa mata nila, perfect pa rin tong ginawa ko. Kasi, di mo ako pwedeng basagin sa opinion mo na yan kasi pinagmulan ko sobrang buo eh. Parang Mm. ganun. Kumbaga they've already proven enough na Yun. para wala ka nang dapat i-question sa akin. Marami na Ayun. ako napatunayan, Yan, kumbaga. ganun. So Ganun. yun bago tayo mag-transition sa mga ganun na art style. Syempre, yun din, kumbaga parang panggising ba natin, 'di ba, na hindi porket simple 'yan and at the same time yung mga gustong mag-try ng simple, hindi Mm. yun yung magandang path. Ma-advise mo na rin ba na path yun para sa mga aspiring artist, no, Well, upcoming ano artist? talaga, kung gusto talaga nila maging artist, yun, simula talaga sila sa foundation, Mm. fundamentals. Yung pinaka-basic, yun lang. Kasi sa totoo lang, mahirap gumawa ng basic. Mm. Siyempre, pag bata ka, lalo ako, na-experience ko yun eh. Yung mga sinasabi ko ngayon, mga yun, mga na-unlock na error ko yun. Mga Hmm. error unlock yun na, yun nga, nung bata ako, ako eh. Siyempre, pagka bago ka, ang gusto mo, nagpapa-impress ka, di ba? Mm. Bongga, ganyan. Over, Ah. Technically parang masiklab. Di ba parang parang sa content creation, 'di ba? Pag buo na yung audience mo, medyo nagiging steady flow ka na lang eh. Parang may mm, flow state ka na hindi mm, ka na masyado nag-e-effort. Sa ganun. sa simula, talagang todo bigay ka, 'di ba? Oo. Para Pero makikita mo, cringy yun. Parang may cringe ka dun sa mga ginawa mo nung una. oo. Kasi syempre, sloppy pa eh. Oo. Tapos hanggang sa, nung pag tumatagal na, nagmamature ka, nakikita mo na, puta, na-solidify ko na yung, parang pusa. Malikot yung pusa nung kuting, di ba? Pag Mm. tumatanda, sobrang na lang siya, steady na lang siya. Finesse na. Finesse, tama. Oo. Ganun. So parang ganun din sa art. So Simula ka yun. sloppy hanggang sa perfect mo siya sa pinaka-simplest form. Now, ano naman kuya, yung tanong ko lang kasi 'di ba meron ding mga article lalo nangyari yung sa crypto world, 'di ba? Aware ka naman Mm. din sa crypto. Na sinasabi nila na ang art scene is somehow manipulated din. Ano yung opinion mo when it comes to that, kuya? Naka-experience ka na ba ng ganon within your circle o sa gawa mo mismo na may nag-try na ipresyo ng sagad, kumbaga? Ano, um, well, para lang sa pinaka-basic na, para maintindihan ng lahat, maraming, kumbaga, may organic tsaka inorganic na way para yung business ng art. Mm. Ganun siya. So, nangyayari din yun. May manipulation din na nangyayari. May organic rin na nangyayari. So, Okay. parang, siya, yun, very tricky na business. Kasi, syempre, malaking pera yan eh. Oo, lalo yung sa crypto, 'di ba? Pump and dump nga 'di ba kung Yun, tawagin 'di isa ba? yun, ganun. So parang, yun. Actually, yung crypto parang naka-pattern din talaga siya sa traditional na way of selling art eh. Mm. Ang kinaibahan lang, meron lang din talaga siyang, kumbaga mas madali lang yung provenance ng crypto eh. Kumbaga, madali mo madedetect kung saan yung pinanggalingan niya. Parang ganun, di ba? Mm. Parang may ganun din sa kanila, di ba? Mm. Yun. So, yun. Kinaibahan lang, well, sa NFT ba yung sinasabi mo? NFT Yan. as well as actually sa traditional art din eh. Pero minimal lang naman sa traditional art na may mga manipulated na binibili ng bilyonaryo to parang source of escape sa money laundering ba? Tataasan nila yung presyo tapos doon nila ilalapag yung pera para maka-escape ba yung Mm. walang taxes ba? Oo. So parang yun nga, yun. Both ways, may organic tsaka yun nga, merong inorganic. Okay. So now, balik naman tayo sa naman tayo. Ang medyo pag-usapan natin is about vision, kuya. Mm. Nung nagsimula ka ba or sa ngayon, sige, kahit sa present moment, kuya, may mga
vision ka for 5 years? Paano ka nagsiset ng mga milestone, kumbaga, pag tinatawag mo? Hindi yung exactong milestone. What I want to know is like, yung paano ka nakaka-determine? Kasi, di ba, kunwari, kapag ako, kunwari, for example, tatawid ako sa art scene, yung vision, paano mo siya nakikita na, paano nabubuo yung, like for example, ganito na, paano siya nag-formulate? Talaga yung kinuwento mo lang din ba kanina na may goal ka lang na, Well, ano nga ako eh. Ah, well, oh, ano ako mangarap eh. Hindi mangarap. Yung goal ko, malaki. Ganun ako eh. Ako, ang pinaka-ultimate goal ko lang talaga, maging front cover ako ng Juxtapose magazine. Ako yung kauna-unahang Pinoy. May Pinoy na art, may mga Pinoy na nalalagay sa magazine sa print, article sa loob. Pero ako gusto ko sa harap. Yun yung pinaka-goal ko. Kasi parang, ako kasi din, nagpa-practice din kasi ako ng law of attraction eh. Parang, malaking contribution yun sa kung anong ginagawa ko ngayon. So, very ako, naka-laser focus ako dun sa goal ko na yun. Kaya pagka, kasi, pag meron kang napakalaking goal, na siya manganganak na siya, paunti-unti. Kasi hindi kasi talaga siya yung parang one click eh. Makukuha mo siya. So, dadaanan mo siya. So, ito sigurong mga nangyayari sa akin ngayon, tulad nitong Yerong Studio, isa siya dun sa mga path na yun. Ito yung mga prutas nung nadinaanan ko na hindi ko na siya napapansin. Parang nagko-compounding effect, no? Yung snowball effect na parang pag gumugulong yung snowball, mas lalong lumalaki na dahil sa pagpa-focus natin sa pagtatrabaho, nagko-compound na pala lahat, no, nung efforts mo, no? Lumalaki na siya. Hindi ko na napapansin. May mga opportunities na pumapasok doon. Tapos yung high fructose. Siyempre, bigla akong nakapag-show na ako sa Think Space. Yung Think Space projects, siya, parang sa lowbrow, siya yung NBA. Kumbaga, pag napasok mo na yung Think Space, gallery siya sa US na parang dikit niya yung Jux. O yun nga, parang nakita ko nga siya laging may ads yun sa loob ng Juxtaposo, pati high fructose, diba? Yan, tapos parang galing aware ka dun Hindi, collector ako niyan, ang dami ko niyan. Marami pa ako Juxtaposo doon sa bahay, high fructose. Yan, so parang, parang nangyayari, biglang may mga na ako, parang may mga nagiging part na yung blick ng promotion ng high fructose pag may show. Kasi minsan din sa Instagram eh. May mga maliliit na promotion sa online. So napapansin na ako ng high fructose. Na-follow na ako ng high fructose. Nice. Na-follow na ako ng Think Space, nakapag-show na. Kinagandaan pa niyan, meron akong solo sa Think Space sa November. Lilipad ako doon sa LA. Wow. Binigyan ako ni Andrew ng parang chance na makagawa ng mural. So, para sa akin, malapit na ako dun sa goal na I mean, yung talagang ultimate goal. yung parang mga tinitingala natin dati, di ba? Yung mga mural na pala. Pero sa akin, di ko siya iniisip na imposible. Pero mahirap siya. Kung iisipin natin, imposible. Kasi, para malagay ka sa harap ng Jux, syempre, meron kang napakatinding connection talaga Hindi ko alam eh. Wala akong alam kung paano mapasok doon eh. Pero mukhang malapit na kuya eh. Lalo't kay Yun nga, sa akin, ang pinaka parang iniisip ko na lang, kapag ginalingan ko, malalagay ako doon. Pero parang ang tingin ko kasi, pag nandun ka na sa loob sa harap nung magazine na yun, may matindi ka ng kredibilidad, tsaka pansin ka na syempre, nung Jux. Kumbaga may pagtingala na mangyayari sa'yo. So ako, kailangan mapatingala ako sila sa akin. So kaya yun yung pinupukusan ko yung maging magaling. Pinakamagaling mas magaling noon. Well, technically kuya, maraming salamat at napagbigyan mo ako makipag-usap ngayon. Lalo't parating yung mga ganyang proyekto mo. So nga pala guys, kung di pa kayo naka-follow kay Bleak, dito ipa-plug ko yung mga pages. Very good gallery.
as well as Yerong Studio. May page din po ba to, kuya? Yung Yero, wala. Oh, yun. So, pero mukhang in time magkakaroon din kasi maganda yung mga projects nila dito. Hindi ko alam kung pwede ko i-share lahat ng artworks kasi baka mamaya hindi pa nare-release yun tapos videoan ko, diba? But anyway, guys, check nyo lang yung mga social media pages. YouTube ni Blick meron, kompleto rin. Facebook page, Instagram, and ano pa ba ibang socials nyo, kuya? Na-promote na rin natin. Facebook. May website. Ayun, website, Blick. Blick Pinas ba? Or panong web? Blickpinas.com. O yun. So, very nakakaabang-abang yung mga susunod na mga proyekto kasi ever since naman, kaya ako nga nung kanina nga nakikipag-usap pa lang ako dito sa mga kasama dito sa Yerong Studio, nag-goosebumps ako kasi to think na meron ng ganitong space na nagaganap. And I wish more blessings kasi kuya yung ginagawa mo na ngayon is technically hindi na lang para sa sarili mo eh. You're uplifting a community ng artists, ng mga kapwa mo artists na initial plano mo lang is to inspire yourself but technically you are also creating na rin sa kanila eh. Exposure sa kanila, affiliation as well as platform na kagaya ng Very Good Gallery, di ba? So guys, bisita rin kayo pag may mga art shows sa Very Good Gallery. Support natin yung mga local artists natin. So kuya, bago tayo magtapos, may mga huling lesson, may mga mensahe ka ba for upcoming artists and current artists na gustong lumandas niyang path na dinadaanan mo ngayon? Well, ano lang, para sa akin, focus lang talaga sila sa art making. Kasi, tsaka ako ngayon advocate ako ngayon ng exercise. Yan. Invest talaga sila sa physical health. Kasi kung tutuusin, talaga gawa ng technology ngayon, sobrang laki na ng problema natin sa mental health eh. So ang painting kasi sobrang niyan stressful na trabaho yan. So the more na hindi ka healthy sa katawan mo, the more din na hindi ka magiging healthy sa utak mo eh. So yun, kailangan mag-invest sila sa well-being nila. Ayun. Kung gusto nila maging artist. Ayun guys, pagka magpe-paint, hindi lang dapat nakaupo lagi. Tayo-tayo rin. Oo, galaw. Kasi, yun nga tulad ng itong solo na darating sa Rome, ang pinaka tema ng show ko is yung kung ang modern era ba ay nakakatulong ba sa atin o nakasama. Kasi yun nga, sedentary na yung lifestyle ng tao ngayon eh. Nakaupo dahil sa cellphone. Puro technology na. May AI na nga ngayon eh. Halos di na nga nag-physical labor eh. So ngayon, lumalamya na tayo, humihina na tayo. So, yun, balik tayo sa ako, nag-iipon ako ng more than 12,000 steps a day. Hindi mo lang kailangan magbuhat. Okay na yun. Basta makabuhat lang. Ganun. Ayun. So yun hindi lang art talaga ang pinagkakaabalahan ni Kuya Blick. So physical wellness and it will come naturally pating psychological and emotional. So kailangan ito yung vessel natin kumbaga. Yung artwork na binigay sa atin which is yung katawan natin, 'di ba? Kailangan bibigyan mo rin ng brush strokes at detalyeng maganda, 'di ba? Well, anyway, Kuya, plug nga natin pala ulit yung mga events nyo nga po pala, Kuya. Ano bang mga upcoming events natin na isi-share dyan para... Ito, ilalabas ko na lang yung mga flyers dito sa likuran natin. Ano po yung upcoming show nyo, Kuya? Ay, meron akong solo sa Dorothy Circus Rome. Oh, yun, no? Grabe. June 20. Tapos, sa July, meron akong 2-man show sa Vinyl on Vinyl kasama si Distort Monsters. Ayun, maganda rin. Tapos... Yan, group show, Bunso Gallery. Tapos November sa Think Space. Ayun. So ayun guys, ang dami na nun. Basta i-plug ko na lang yung mga flyers dito. Hingin ko na lang kuya yung mga flyers para may additional visuals sila. So hindi ko na masyadong patatagalin at medyo lumampas na kami sa oras. Dapat 1 hour lang pero ang ganda kasi ng mga values and lessons eh. So nga pala, salamat sa mga nanonood ng Mindshift Podcast. Stay tuned lang kayo sa mga susunod na guest natin. Comment down, like, comment, share,
follow nyo na rin ako para lagi kayong updated sa mga bagong episode. At magbanding din kami ni Kuya Blick kasi ang ganda ng ano nila dito, ang galing ng execution nila dito. So follow nyo na po siya. Maraming salamat po and see you again soon. Bye-bye!